Bless you, my brother. Tunay nga po na sa lugaring ito, isa lamang po ang ating itinataas, kundi ang ating Panginoong Diyos. Ang ating Diyos na makapangyarihan, sapagkat sa Kanya ay walang imposible. Kaya maaari po natin purihin ang ating Panginoong Jesus sa umagang ito. Hallelujah! Sa ating Diyos, kaya-kaya niyang gawin lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Minsan pa, wala pong imposible sa ating Panginoon. At patuloy po kaming nananagumpay, O Diyos, dahil sa pamamagitan mo. Hallelujah! Church, let's clap our hands and worship the Lord. Siyang aking sandigan, laging maaasahan sa bawat sandali. Lagi kong tatawagan, laging panghahawakan, pangakong dinitawan, aking mararanasan. Panginoong Jesus, ang aking gabay, kapangyarihan mo, magpakailanman siyang sandigan ko at kalakasan.
magpakailanman siyang sandigan ko at kalakasan. Ako ay laging tagumpay. Pangalan mo'y isa sa isa. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, ang aking gabay, kapangyarihan mo. Magpakailanman siyang sandigan ko at kalakasan. Ako ay laging tagumpay. Pangalan mo'y isa sa isa. Jesus, ang aking gabay, kapangyarihan mo. Magpakailanman siyang sandigan ko at kalakasan. Ako ay laging tagumpay. Pangalan mo'y isa sa isa. Panginoong Jesus, ang aking gabay, kapangyarihan mo. Magpakailanman siyang sandigan ko at kalakasan. Ako ay laging tagumpay. Pangalan mo isa sa isa. 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 Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hallelujah! O Diyos, tunay nga walang ibang makakatanggap sa amin. Sa rami namin mga pagkukulang, karumihan, Panginoon, Ikaw ay nanatiling Diyos. Marami ang iyong awa sa amin. Marami ang iyong habag, ang iyong grasya, Panginoon. Kaya, Panginoon, wala kaming maipagmamalaki, Panginoon. Kundi, minahal mo kami, Panginoon, at tinanggap ng iyo, Panginoon. Kaya naman, Ikaw din po ang inaari naming Diyos. Ikaw lamang aming Panginoong Jesus. Hallelujah. Kapag puno ng katanungan, natatakot na ba balisan? Jesus, ikaw ang kasagutan. Pag-asa ko'y sa'yo'y nagmumula. Kapag nagugulo ni Hanan, nababalot ng panghihina, sa iyo magtitiwala. Habang buhay maniniwalang Ikaw ay Diyos sa lahat ng sandali. Sa bawat pangyayari, hindi nagkakamali. Ikaw ay Diyos na buhay na muli, at sa puso ko'y laging mananatili. Ikaw ay Diyos.
puso ko'y laging mananatili. Ikaw ay Diyos sa lahat ng sandali, sa bawat pangyayari, hindi nagkakamali. Ikaw ay Diyos na buhay na muli, at sa puso ko'y laging mananatili. Ikaw ay Diyos. Ikaw ay Diyos. Ikaw ay Diyos. Amen po ba? And alam ko mga kaibigan, marami po mga umaasa, especially ng Himala ngayon dahil miracle service tayo. But the reality is, may mga pagkakataon, nagpe-pray po tayo, pero walang katugunan doon sa ating po mga prayers. Tama po ba mga kaibigan? Now hopefully, ito pong ating pag-uusapan makatulong, especially doon sa mga naghihintay ng katugunan. Dito po sa Biblia, let me share yung kwento po ng isang tao may sakit, nakaranas ng kalayaan ng kagalingan. Meron po siya mga bagay na ginawa, perhaps pwede rin natin gawin at makaranas din po tayo ng himala sa ating po mga buhay. And to help us learn about this mga kaibigan, let me share this topic which I have entitled, Kapag Nanghihingi Ka ng Himala. Sino po nanghihingi ng himala kay Lord ngayong umagang ito? Taas ang kamay, taas ang kamay. Amen? So I do believe lahat po tayo. Pag-usapan po natin ang ating pong passage narito sa Aklat ng Mateo, chapter 8, beginning verse 1. Sabi po riyan, pagbaba ni Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang taong may ketong, lumuhod sa harapan niya at sinabi, Panginoon, kung nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis. Hinawakan siya ni Jesus at sinabi, Oo, nais ko, maging malinis ka. Gumaling at luminis nga agad ang ketongin. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mong sabihin ito kanino man. Sa halip, pumunta ka at magpasuri sa pari. Pagkatapos mag-alay ka ng handog na iniuutos ni Moises bilang patunay sa mga tao na ikaw nga'y magaling at malinis na. Kwento po ito ng isang ketongin, pero this could very well be your story, my story, everyone's story. Tama po ba mga kaibigan? Now, ano po yung nais ko na matutunan natin na kapag nangihingi po tayo ng himala, gawin po natin yung 4 na M na ginawa nitong ketongin. Ano po yung 4 na M na ginawa ng ketongin? Let me say, kapag nangihingi ka ng himala, manampalataya ka. Pakisabi mo sa iyong sarili, manampalataya ka kasi. Now, bakit po ito mga kaibigan? Kasi kung babalikan po natin yung passage, ang sabi po riyan, lumapit sa kanya ang isang taong may ketong, lumuhod sa harapan niya at sinabi, Panginoon, kung nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis. Now, ang katanungan mga kaibigan, paano po ipinakita nung ketongin yung kanyang pananampalataya? Paano rin po natin ipinapakita yung ating pananampalataya ngayon? Dito sa passage na ito, ang kanya pong unang ginawa, lumapit siya sa ating Panginoong Hesukristo. Napakarami po mga tao nung kanilang kapanahunan, pero hindi naman po lahat lumalapit sa ating Panginoong Hesukristo. Pero itong isang tao na hindi dapat lumapit kay Kristo, hindi dapat pumunta doon sa mataong lugar, ginawa po ito. Alam po ninyo mga kaibigan, lumapit siya sa ating Panginoong Hesukristo na meron pong mataas na risk sa kanyang buhay. May ketong po siya, kinukonsider po siya na isang maruming tao. At ayon po doon sa kanilang batas, pwede po siyang batuhin doon sa kanyang ginawa hanggang sa siya po ay mamatay. So hindi po madali yung kanyang ginawang paglapit mga kaibigan. Pero here's the point mga kaibigan, naniwala po ito na kung siya lamang ay makakalapit, ililigtas siya ng ating Panginoon, pagagalangin siya ng ating Panginoon. I've got good news. Kayo rin po ay narito lumapit sa ating Panginoong Hesukristo ngayong umagang ito. Pastor, asan ang ating Panginoon? Well,
Kabahagi po ng ating pinananampalatayaan, ang sabi po niya, kung saan meron 2 o 3 nagkatipon sa kanyang pangalan, naroon po siya sa kanilang kalagitnaan. Higit po tayo sa 2, higit tayo sa 3, sigurado tayo naririto ang ating Panginoong Hesukristo. Listen, meron pa po siyang ginawa bilang pagpapakita ng pananampalataya. Nagdeklara po siya. Ano yung deklarasyon niya? Panginoon, kung nais po ninyo, ako inyong mapapagaling at magagawang malinis. Listen now mga kaibigan, ito po ay malaking pagpapakita ng pananampalataya. Ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano po yung nag-uumapaw sa puso ng isang tao, inilalabas ng kanyang bibig. I do believe, nag-uumapaw yung pananampalataya sa kanya, kung kaya't ito po yung kanyang inilabas. Listen mga kaibigan, ano po yung inyong deklarasyon bago po kayo dumating dito? Maaring noong kagabi pa lang, ano po yung inyong deklarasyon? Merong miracle service ngayon. Kayo po ba ay nagdeklara? Lalaya kayo, gagaling kayo, mapapagpala kayo as you come into this place. Dahil kung ginawa rin po natin mga kaibigan, hallelujah, I do believe tayo po ay tatanggap ng mga pagpapalang iyan. Listen, ang lagi sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo, as you believe, so shall it be sa iyong buhay. Amen po ba mga kaibigan? Now, let me say this mga kaibigan, kung meron pong isang bagay na nagpapakilo sa Diyos upang magbaba ng himala, ito po ay ang ating pananampalataya. Bakit po? Maaari pong sinasabi natin, mahalaga yung kabanalan doon sa isang tao bago siya tumanggap ng himala sa kanyang buhay. Maaring totoo po. Pero kung papansin ninyo mga kaibigan, wala pong tinanong ang ating Panginoong Hesukristo na mga lumapit sa Kanya, matuwid ka ba? Banal ka ba? Wala ka bang kasalanang ginawa lately? Wala po siyang tinanong na ganon. Pero ano po ang kanyang malimit na itinatanong? Naniniwala ka ba na kaya kong gawin ang mga bagay na iyan? At kapag sinasabi po nila, opo, Panginoon, dumarating yung himala doon sa mga taong iyon. Sino po ang naniniwala? Merong himala na naghihintay sa Kanya ngayong umagang ito. Patuloy po nating paniwalaan mga kaibigan. Now, I say tulad ng kitongin, hakbangan din po natin ang ating pananampalataya. The good news is, lumapit na po tayo, nagdeklara na tayo, mamaya sa altar call, kumpletuhin natin, humakbang po tayo, lumapit tayo, kunin natin yung ating mga kalayaan, yung ating pong mga kagalingan. Amen po ba mga kaibigan? Now, I want you to understand mga kaibigan, imposible po na tayo ay makakuha ng himala ng walang pananampalataya. Kasi ito na po ang sinabi dito sa Hebreo 11:6, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Ang sabi po, hindi maaaring kalugdan, hindi maaaring paboran, hindi maaaring sagutin ng Diyos yung mga prayers ng mga tao na nagdududa sa Kanya. Listen now mga kaibigan, kung meron pong bagay na talaga naman pong gustong-gusto ng Diyos, yun po ay yung pananampalataya. Pero at the same token, kung meron naman po siyang kinamumuhian, yun naman po yung pagdududa o kawalan ng pananampalataya sa Kanya. Take for example, yung mga Israelita na kinaon mula doon sa Ehipto sa pagiging mga alipin, kinuha po sila at dadalhin ni Lord doon sa lupang pangako. Ano ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo? Land flowing with milk and honey, yung pagdadalang ko sa inyo. At nung nagpunta yung mga espiya, bumalik yung mga espiya at in-report nila, yung nakita nila doon sa lupain ng Kanaan. At sabi ni Joshua at ni Caleb, totoo yung pangako, land flowing with milk and honey, sumugod na tayo. Pero sabi po ng 10 espiya, while it's true, land flowing with milk and honey, it is also a land flowing with giants. Hindi natin kayang talunin yung mga naroon, mamamatay lang tayo, mabuti pa, bumalik na tayo doon sa Ehipto. Guess what mga kaibigan? Nagalit po, na-offend ang Diyos. Ano po yung pagdududa? Ang equivalent na Greek word po nito ay diakrino. At ang kahulugan po ng diakrino is to doubt,
it is to belittle, it is to oppose, it is to judge. So every time, mga kaibigan, na tayo po ay nagdududa, minamaliit natin ang Diyos, hinuhusgahan natin ang Diyos, kinakalaban natin ang Diyos. Now, I want you to understand, hindi po maliit ang ating Diyos, malaki ang ating Diyos, makapangyarihan ang ating Diyos, sa Kanya walang imposible, lalo na po at tayo ay nananampalataya. Amen po ba mga kaibigan? And so mga kaibigan, huwag po tayo tumulad doon sa mga Israelitang iyon. Tumulad po tayo dito sa Ketongin, tumulad tayo mga kaibigan doon sa senturyon na lumapit sa ating Panginoong Heso Kristo. Na nung sabi ng ating Panginoon, sige pumunta tayo, pagagalingin ko yung alipin. Ano yung sabi ng senturyon? Panginoon, hindi po ako karapat-dapat, patuloyin ka sa aking tahanan. Sabihin mo lamang ang salita, naniniwala ko, gagaling ang aking alipin. At sabi ng ating Panginoong Heso Kristo, siya po ay nagulat, pero a pleasant surprise para sa Kanya. Sa buong Israel, wala pa akong nakitang ganitong uri ng pananampalataya. At ang sabi po niya, umuwi ka, magaling na ang iyong alipin. Uuwi rin po kayo mamaya, dala-dala. Hallelujah, ang mga himala ng ating Panginoon. If you have come here with faith in your hearts. Amen po ba mga kaibigan? But just in case mga kaibigan, naunahan tayo ng pagdududa, perhaps dahil may mga pagkakataon, sinubukan natin mag-pray, sinubukan natin humingi kay God, pero hindi po tayo nakatanggap ng ating po mga himala. What can we do, Pastor? If lacking in faith, I say do the following R's. Ano po yung 4 na R na yan, mga kaibigan? Request for faith. Humingi ka. And kalooban po ng Lord na tayo ay lumago sa ating mga pananampalataya, ibibigay niya yan. Ano pa po pwede natin gawin? Read the Bible. Romans 10:17 declared, for faith comes from hearing, and hearing the Word of God. As you read the Bible, as you read on the promises of God, as you read the stories of miracles sa Biblia, sabihin ko kaibigan, lalago ang iyong pananampalataya. So read the Word of God. At ano pa po pwede natin gawin? Recall the past miracles. Si David, mga kaibigan, hindi po siya natakot harapin yung higanting si Goliath when in fact yung buong Israel kasama na yung kanilang hari na duwag. Pero ano po ang sabi nitong si David? Paslit, musmos, wala pong experience sa digmaan. Pero ang sabi niya, yung Diyos na nagpanalo sa akin doon sa mga oso, doon sa mga leon, siya rin ang Diyos na magpapanalo sa akin laban dito sa higanting ito. Kaibigan, kung nagkaroon ka na ng mga tagumpay, ipinanalo ka na in the past ni Lord, walang problema na hindi ka niya maipapanalo maging dito sa kapanahunan mong ito. Amen. Manampalataya po tayo, mga kaibigan. What else can we do? Balikan mo. Bawat isa sa atin, meron na po mga himala na tinanggap. Taas po ang kamay ng mga tumanggap na ng himala sa kanyang buhay. Balikan mo, kaibigan. Lalakas ang iyong pananampalataya. What else can we do? Remain with people of faith. Listen, mga kaibigan, bad company corrupts good character. Kaya minsan nagdududa tayo simply because yung ating po mga kasamahan mga people of doubt instead of people of faith. Listen, kaya huwag kang magdidikit ka doon sa mga taong nag-aapoy sa pananampalataya. May apoy yung mga yan, magkakaapoy ka rin, kaibigan. That's what we need to be doing. Amen po ba, mga kaibigan? Now, let me go, mga kaibigan, doon sa pangalawang M na dapat po nating ginagawa. I say, kapag nanghihingi ka ng himala, magpakumbaba ka. Bakit po, mga kaibigan? Kasi kung babalikan natin yung kwento ng ketongin, may ginawa siya, lumapit sa kanya ang isang taong may ketong, lumuhod sa harapan niya at sinabi, Panginoon, kung nais po ninyo, ako inyong mapapagaling at magagawang malinis. Hallelujah. Now, understand, mga kaibigan, maaring para doon sa mga ibang tao, parang simple po yung term lumuhod. Pero kung titingnan natin, mga kaibigan, hindi po lahat, mga kaibigan, ay kayang lumuhod. Napakarami po natin, more than 300, perhaps even 400, yun narito. But let me ask you, ilan po sa atin ang nagawang lumuhod kanina? Maaring yung mga seniors, maaring sabihin po nila at maaring maintindihan,
Maaring, Pastor, gusto ko malumod, hindi ako makakaluhod, may diferensya na yung aking tuhod. Pero mga kaibigan, as I have challenged everyone, iluhod mo yung tuhod na hindi mo mailuhod. Paghihimalaan ka ng Panginoon, naranasan ko yan, naranasan na ng ibang kapatiran yan. Iluhod mo yan kay Lord. Listen mga kaibigan, napakalaga po ng pagluhod. Ang kahulugan po ng worship, mga kaibigan, more than anything, it is to bow down before God. Yung magpakumbaba, yung lumuhod sa Diyos. Yun po, yung tunay na pananambahan pag-worship kay God. Pero makinig po kayo, I do believe, hindi po issue ng mahina na tuhod. Hindi po yung tuhod ang may diferensya, kaya maraming tao hindi makaluhod. I say, ang may diferensya talaga yung ating mga puso. Ano ibig mo sabihin, Pastor? Maaring meron po tayong fear. Maaring meron tayong pride. Ano yun? Luluhod ako? Ano na lang ang sasabihin nito mga kasama ko? Ano na lamang ang sasabihin ng mga katabi ko? And that's the reason why, mga kaibigan, bagamat ang daming ulit na po na sinasabi rito, let us bow down. Ito yung ginagawa ng mga tunay na lumalapit sa ating Panginoong Hesukristo. Yet, nauunahan po tayo ng ating fear. Nauunahan po tayo ng ating pride. But listen mga kaibigan, huwag mong pansinin yung sasabihin ng mga tao na nakapalibot sa iyo. Ang pansinin mo yung salita ng Diyos. As you do so, as you obey, God is going to bless you, kaibigan. Amen po ba? Now listen now mga kaibigan, I say dito, huwag kang tutulad doon kay Naaman. Tumulad ka dito sa kitonging ito para kabagang ka ng Diyos. Meron pa pong isang may ketong in the Old Testament. Ito po ay isang commander ng army ng Aram, mga kaibigan, named Naaman, mayaman, makapangyarihan, pero may problema, may ketong po siya. Pero meron po siyang isang alipin na Israelita at ang sabi, aking amain, sumama po kayo sa akin doon sa Israel, meron kaming Diyos doon, nagpapagaling. At sumama po. At ang sabi ni propeta na Eliseo during that time, lumubog ka doon sa ilog Jordan, 7 ulit. Doon sa 7 ulit, aahong ka, malaya, magaling, malinis. Pero ano po ang sabi niya? Nagmataas siya. Ano? Lulublob ako riyan? Ang dumi-dumi? Ano? Lulublob ako diyan? Ang baho-baho? Mas magaganda pa yung ilog namin doon sa Aram. Pero ano po ang sabi nung kanyang alipin? Amain, kung kayo po ay binigyan ng ibang utos na maaring mas mahirap pa riyan, susunod po ba kayo? Bakit hindi nyo na lamang po sundin? Tignan natin kung merong mangyayari. At siya po ay sumunod eventually. At nung pampitong angat po niya doon sa tubig, mga kaibigan, laking gulat niya. Wala na rin po yung kanyang ketong. Simply because natuto siya, nagpakumbaba. Sumunod sa Diyos. Bakit ko po ito binabanggit, mga kaibigan? Hindi ko po alam kung gaano na kayo katagal nananalangin. Hindi ko po alam kung gaano na po kayo katagal tumatawag sa ating Panginoon. Pero kung ito pong isang bagay na ito, hindi pa po natin ginagawa, baka it's about time, gawin na rin po natin. Tignan natin kung anong pagpapala ang ibababa ng Diyos sa ating po mga buhay, sa ating pong pagpapakumbaba sa Kanyang harapan. Amen. So gawin po natin ito, mga kaibigan. Let me say this, na sa pagpapakumbaba at pagmamakawa, pinapakita po natin ang ating pagpapasakop at kumpletong pagdepende sa Diyos. Kaabagan po niya tayo at tutugunin sa ating panalangin. Listen now, mga kaibigan. If there's one thing na ayaw din ng Diyos ay yung mga nagmamataas, yung ayaw magpakumbaba sa Kanya. Tingnan po ninyo ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, ang nagmamataas ay bababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Listen mga kaibigan, paano po natin maaaring itinataas yung ating sarili kung ayaw nating mapahiya, kung ayaw po natin na tayo po ay parang nakukompromiso yung ating po mga pride, simply because ayaw po natin mapahiya doon sa ating mga kapwa-tao. But listen now mga kaibigan, hallelujah, pag inihumble natin, ibinaba natin ang ating mga sarili sa harapan po ng ating Diyos, lalo na kung tayo po ay binabatikos pa ng iba, guess who? Kung sino ang tutulong sa atin, magpapabor sa atin, walang iba kundi yung Diyos na ating pong pinagpakumbabaan. Siya naman ang mag-aangat sa atin.
Kaya gawin po natin ang magpakumbaba. Now, let me say, bahagi rin po ng pagpapakumbaba ay yung maghintay kung kailan tayo nais tugunin ng Diyos. Huwag magreklamo o aayaw kung parang natatagalan ang himala. Bakit ko po ito pinupuntuhan? Kasi marami po mga tao, Christians, maging outside of this church, tumitigil po sa kanilang paglapit sa Diyos, sa kanilang pananambahan, sa kanilang mga pananalangin, simply because they feel, ang tagal naman, 1 linggo na ako nag-pray, 1 buwan na ako nag-pray, 1 taon na ako nag-pray, wala pa rin yung katugunan, ayoko na, titigil na ako sa aking pananambahan. Let me ask you mga kaibigan, meron po bang pagkakataon sa inyong mga buhay, nakadama din kayo ng panghihina, parang gusto nyo nang umayaw? Listen mga kaibigan, yung umaayaw, hindi nagwawagi. Yung pong nagpapatuloy ang nagwawagi. Yung nagtsatsaga ang may nilaga. Amen po ba mga kaibigan? So magtsaga lang tayo. Let me say this mga kaibigan, God can give you instant healing. God can give you instant miracle. Pero maaaring piliin din po niya yung papaghintayin tayo. Lalo na kung nakikita niya, meron po mga area sa buhay natin, like yung pride, na dapat pong isaayos muna natin. In the Bible, mga kaibigan, meron po yung paralitiko. It took 38 long years na paralitiko po siya bago niya na-enkwentro ang ating Panginoong Jesucristo at lumaya. Yung bleeding woman, mga kaibigan, dinudugo. It took 12 long years, mga kaibigan, bago niya na-enkwentro ang ating Panginoong Jesucristo at gumaling. Meron din pong isang babaeng hukot, mga kaibigan. It took her 18 long years, ino-oppress, pinahihirapan po siya ni Satanas doon sa kanyang pagkakuba. Pero nung na-enkwentro niya ang ating Panginoong Jesucristo, siya rin po ay lumaya. Hindi po mahalaga kung gaano nakatagal ang inyong pinaghihintay. Ang mahalaga, narito tayo sa presensya ni Lord Jesus ngayon. And if you are ready to believe, tatanggap ka ng iyong himala, kaibigan. Amen po ba? So alisin po natin yung ating po mga pagdududa. Let me go doon sa pangatlong M na ginawa po nitong ketongin. I say, kapag nakahingi ka na ng himala, magpuri ka. Opo, mga kaibigan, kanina, hindi ka pa tumatanggap ng himala. Kaya yun yung iyong ginagawa. Manampalataya, kung po, yung gawin natin, no? Magpakumbaba. Pero kapag tayo naman po, mga kaibigan, tumanggap na, magpuri tayo, magpasalamat tayo. Bakit po, mga kaibigan? Kasi yung po, yung instruction sa Kanya. Sali, pumunta ka at magpasuri sa pari, sabi ni Jesus. Pagkatapos, mag-alay ka ng handog na iniutos ni Moises bilang patunay sa mga tao na ikaw nga'y magaling at malinis na. Ang katanungan ko, mga kaibigan, ano pong handog ng papuri ang ibinigay ng ketongin? What about us today? Ano yung ating handog na maaaring ibigay bilang papuri sa Kanya? Listen, in the Old Testament, meron po sila mga Thanksgiving sacrifices. Ano po yung binibigay ng mga mahihirap? Maaaring paris po ng kalapati o kaya ng bato-batong ibon. Yun po yung kanilang maaring ibinigay. Yun yung maaring ibinigay nitong ketongin. Ngayon po sa ating panahon, di naman na po tayo nag-aalay ng mga hayop, ng mga ibon. Ano po ang maaari nating ialay? Pwede tayo mag-alay, salita ng pasasalamat, ng papuri sa Diyos. Pwede tayo mag-alay, awit ng pasasalamat, ng papuri sa Diyos. Amen po ba mga kaibigan? Now, as we do so mga kaibigan, I'm telling you mga kaibigan, hallelujah, tayo po ay patuloy pang pagpapalain ni God. Now, I want to ask you mga kaibigan, ilan po sa atin alam niya siya po ay pinagpala ng Diyos dito sa buong linggong ito? Sino mga tumanggap ng pagpapala ni Lord? Hallelujah, buong linggong ito. Hallelujah. Sige po, pasalamatan natin siya, palakpakan natin siya. Pinakamalakas natin papuri, palakpak para sa Kanya. Listen mga kaibigan, bakit ko po ito pinupuntuhan? Kasi kung ito malinaw sa atin, when we come every Sunday or every Wednesday, dapat po naroon pa lamang po tayo. Hindi pa nga nag-aawitan eh. Dapat yung ating po mga kamay, dapat nakataas na. Pumapalakpak na. Yung ating mga bibig, nag-aawit na, nag-aawitan na, nagpapasalamat na kay God. Kaya lang mga kaibigan, ang nakakalungkot po, kung tayo po pumapasok dito, bagsak yung mga balikat natin, tapos mga nakangiwi tayo, nakasimangot tayo, ano ang sasabihin ng ating Panginoon?
Ano ba naman itong mga ito? Pinagpala ko buong linggo. Pagkatapos ito ang mukhang ihaharap sa akin. Pakisabi mo nga doon sa katabi mo, pag pumunta ka sa Christ above all, nakangiti ka, umaawit ka, pumapalakpak ka, nagpupuri ka. Amen. Dapat yun po yung ating attitude. Amen po ba mga kaibigan? Listen mga kaibigan, yun yung attitude na talagang napapansin ni Lord at kanyang pinapaboran. Now, let me say this. Alahanin po, inahanap ng Diyos ang ating mga papuri, pasasalamat sa Kanya. Gawin po tuwing tayo napapagpala upang tuloy-tuloy din ang ating mga himala. Listen mga kaibigan, ito po problema. Maging natin mga born-again Christians. Oo, nagpray tayo, tumanggap tayo, pinagaling tayo ng Lord. Kaya lang may mga pagkakataon, ni yung simpleng pasasalamat, nakakalimutan natin gawin. Nawawala pa nga po yung iba. May mga kakilala ko, may mga napag-pray, nung pinagaling na ng Lord, nawala kay Lord eh. Nakakalungkot mga kaibigan. Kaya lang, ano nangyayari? Dahil hindi po tayo nagbalik ng papuri, ng pasasalamat kay Lord, next time na nagkaroon po tayo ng problema, baka mahiya tayong lumapit in the first place. Pangalawa, baka hindi po tayo tumanggap ng blessings ni God. Listen, I want you to understand, hinahanap ni Lord yung ating po mga papuri, yung ating pasasalamat sa Kanya. Dito po, meron 10 ketongin pinagaling. Ano po yung nakalagay? Habang sila'y naglalakad, yung 10 ketongin, silang lahat ay gumaling at luminis. Namapuna ng isa na siya'y magaling na. Nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa panan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y isang Samaritano. Hindi ba't 10 ang pinagaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito? Can you imagine this, mga kaibigan? Ang dami po ng pinagagaling ng ating Panginoon. Ang dami ng lumalapit sa Kanya. Ang dami ng mga pangangailangan na Kanya binibigyan ng katugunan. Now, for us, mga kaibigan, maaaring hindi nga po natin maalala, naipag-pray kita. It happens to us. Mga kaibigan, hindi po natin naalala. Kaya lang, ito ang napansin ko, si Lord, in spite of the fact, ang daming lumalapit sa Kanya, alala niya kung sino po yung mga nagbabalik ng pasasalamat at ng papuri. As a matter of fact, alam po niya na yung pong lumapit sa Kanya, dayuhan, hindi nga po tunay na Israelita. Yung tunay na Israelita, hindi nga bumalik, nagpasalamat. Listen mga kaibigan, ito po ang malungkot. Kung yung unbeliever, sila, nakaranas ng konting himala from the Lord, marunong magpasalamat, lalo pong kalungkot-lungkot yan. Amen po ba? Kung tayo, mga anak ng Diyos, kinakalinga ng Diyos, simpleng pasasalamat, mga kaibigan, hindi po natin magawa. Amen. Pakisabi mo sa iyong sarili, huwag mong kakalimutan, magpasalamat kay Lord, para tuloy-tuloy ang pagpapala ni Lord sa buhay mo, kaibigan. Amen po ba? Now listen, pag tayo po hindi nagbabalik ng pasasalamat kay Lord, ano yung sinasabi natin? Parang wala tayong utang na loob dyan. Parang pinapakita natin sa Kanya, hindi naman sa iyo nagmula yung mga blessings na yan, yung promotions na yan, yung kagalingan na yan, yung mabuting pagbabago ng aking mga kapamilya, hindi naman sa iyo nagmula yan. Every time, hindi po natin ipinagpapasalamat sa Kanya. Guess what's going to happen? Mawawala yung mga pagpapala. Amen po ba? Pero kung marunong tayo magbalik ng pasasalamat kay Lord, tuloy-tuloy yung pagpapala ni Lord sa atin din po mga buhay. Yan po ang mangyayari. Let me go mga kaibigan doon sa last. Kapag nakahingi ka na ng himala, magpatotoo ka. Pakisabi mo doon sa katabi mo, magpatotoo ka. Okay? Ano yung ibig sabihin ng magpatotoo? I-share mo, ibahagi mo yung ginawa ni Lord sa buhay mo. Amen po ba mga kaibigan? Bakit po? Kasi ito po, yung tagubilin sa kanya ni Lord. Ang sabi riyan, mag-alay ka ng handog na iniutos ni Moises bilang patunay sa mga tao na ikaw nga'y magaling at malinis na. So makikita natin mga kaibigan, it's an instruction from the Lord, patunay doon sa mga tao na ikaw nga'y magaling at malinis na. Kaya nga po ang katanungan ko rito, bakit ba mahalaga na naipapatotoo natin sa iba yung ating mga himala? Alam nyo mga kaibigan,
ito pong ketongin na ito, surely, pag yan pumunta doon sa templo, ano mangyayari? Makikita siya ng mga tao doon sa templo. Maaari magbulungan, magtanungan, hindi ba ketongin yan? Bakit ganyan na? Bakit malinis na siya? Bakit magaling na? Bakit narito na? Nakakasalumuha na sa atin. Ano ba nangyari dyan? Maaaring tanungin. At pag sinabi niya, pinagaling ako ng ating Panginoong Heso Kristo. Ano mangyayari? Tatanungin nila, sino ba yung Heso Kristo na yon? Asan ba yung Heso Kristo na yon? Gusto ko rin makalapit sa Kanya. May pangangailangan din ako. Kailangan ko rin ng kalayaan. Kailangan ko rin ng kagalingan. Amen po ba? Let me say this, mga kaibigan, napakalaga po ng ating mga patotoo. Listen, yung mga tao po, maaaring pagdudahan nila yung Biblia. Maaaring pagdudahan nila at sabihin nila, hindi, gawa lang ng tao yan. Hindi naman totoo yan. Pero mga kaibigan, kapag nakakita po sila ng himala, kilala nila yung tao, dati may sakit, dati problemado, dati basagulero, pero nakita nila ngayon na bago na ang buhay. I'm telling you, sila man po lalapit sa ating Panginoong Heso Kristo. Yun po yung nangyari. Hallelujah. Sa pagpapatutuo ng ating mga himala sa ating kapwa, sila man po nakakapanampalataya, nakakalapit, napapagpala ng ating Panginoong Heso Kristo. Listen, ito po ay kwento ng isang Samaritanong babae. Sabi rito, maraming Samaritano sa bayang iyon ang naniwala kay Jesus dahil sa patutuo ng babae. Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa. Ano yung ginawa niya? Yung dami na naging lalaki niya sa buhay, iba't iba. At ano po nangyari? Kaya't pumunta sila kay Jesus at nakiusap na tumigil muna siya roon. Tumigil nga siya roon sa loob ng 2 araw. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Pagkatapos sinabi nila sa babae, naniniwala kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin siya. Alam na namin siya nga ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Listen mga kaibigan, saan po nagsimula yung kanilang pananampalataya? At least yung curiosity, yung desire nila para sa ating Panginoong Heso Kristo. Nung meron po silang narinig, patotoo, ha? Kinuwento buhay mo? First time ninyo na nagkita? Kilala ka na kagad? Iba yung taong na yan. Sabi siguro ng babae, oo, palagay ko, propeta eh. Now, listen now mga kaibigan. At yun yung naging dahilan para nasain po nilang makilala ang ating Panginoong Heso Kristo. I'm telling you mga kaibigan, bawat isa po sa atin, merong patotoo. I'm telling you, na naisin din po nung ating mga kakilala makalapit sa ating Panginoong Heso Kristo. Naroon po ako sa isang reunion one time mga kaibigan, and I was sharing the Lord Jesus doon sa mga kasamahan ko sa reunion at nakita nung isang kakwentuhan ko, sabi niya, I want what you have. I want that glow that you have. Now, mga kaibigan, na-intriga. Maaaring marami po siyang problema noong mga kapanahunan na iyon. Listen, hallelujah, ikaw na pinagaling ng ating Panginoon. Ikaw na binago ang buhay ng ating Panginoon. Ikaw na pinayaman ng ating Panginoon. Meron nangangailangan ng testimony mo. I-share mo yung testimony mo sa kanila. Amen. Listen mga kaibigan. Ako po mga kaibigan, while I read the Bible a lot mga kaibigan, cover to cover, iba rin po yung nagagawa ng mga buhay na patotoo doon sa aking pananampalataya. Meron po mga pagkakataon, the devil tries to discourage you. Walang mangyayari dyan sa paglapit mo kay Lord. Walang mangyayari dyan sa paglilingkod mo kay Lord. Sino ka para gamitin ng ating Panginoon? Now, listen now mga kaibigan. Kaya lang, pag binabalikan ko yung mga people of God na aking po mga nabasa, na aking napanood, I am encouraged. Sino po ito, mamang ito? Yan po, si Smith Wigglesworth. Tubero lang, wala pong pinag-aralan. Pero mga kaibigan, mightily nagamit ng ating Panginoon. Ang dami pong mga lumaya, gumaling doon sa kanyang ministry. Doon sa libro na nabasa ko, 14 na patay, muling nabuhay. Ginamit ng Lord ang mamang iyan. Amen. And I am encouraged pag naalala ko, kung yung nga, walang pinag-aralan, nagamit ng Lord. Kahit pa paano, may konti naman ako na pag-aralan, pwede rin akong gamitin ni Lord. Sino po itong mamang ito, mga kaibigan? That is David Yonggi Cho.
Noong kanya pong kabata-kabataan, karoon po siya ng matinding tuberculosis, 50s, late 40s, mga kaibigan. At the time na wala pa po mga gamot doon sa tuberculosis. Sinabihan na po siya, mamatay na. Kaya lang may nakapag-share sa kanya about Jesus. Inaraw-araw siya, binalik-balikan siya. Hanggang sa tumanggap po siya sa ating Panginoong Heso Kristo. Hindi siya namatay, gumaling siya, lumaya siya, nagkaroon po ng napakalaking ministry, mga kaibigan. Sila po ang may pinakamalaking church all over the world, mga kaibigan. Seating capacity nung kanila pong iglesia, 50,000 people in one sitting. Can you imagine, mga kaibigan? Now, hindi lamang po yan. I've shared this man in the past. Kilala natin. Ito, wala po itong karapatan para magamit ng Lord. Putol-putol, mga kaibigan. Walang mga braso, walang mga paa, mga kaibigan. Walang binti. Paano gagamitin ng Panginoon? Yun yung kanyang pakiramdam. Kung kaya't nag-suicide siya at the age of 10, nilunod niya yung sarili niya. Pero hindi rin niya malunod yung sarili niya, lumutang siya. May plano po pala kasi ang Diyos sa kanya. At ngayon, mga kaibigan, napapanood po natin siya, ang daming videos, pinupuntahan po siya ng napakarami mga tao all over the world. He's been around the entire world sharing the gospel, giving his testimony on the kindness, on the goodness, and the power of God doon sa kanyang buhay. At kung ang isipin natin, oo, nagagamit ng Lord, pero siguro ang lungkot ng buhay niyan, hindi magkakaroon na magandang kinabukasan pa rin yan. Listen, ang ganda ng may bahay niyan, mga kaibigan. Ang cute, ang lulusog na mga anak niyan. Pinagpala ng Diyos. Listen, mga kaibigan, balikan mo yung mga patotoo ng mga ibang tao. And I'm telling you, they're going to give encouragement sa iyong buhay. And I'm telling you, share your very own testimony. Makakabigay encouragement din po ito sa ibang tao. Amen po ba? And for my last slide, mga kaibigan, let me just say this. Hindi po nagbabago si Jesus. Nais at kaya pa rin niyang magbaba ng himala maging sa ating kapanahunan. Kaya lapit at kapit na rin po tayo sa Kanya. Maaring sinasabi po kasi natin, well, maaring ganyan ang ginawa ni Jesus noon. Pero what about ngayon? Wala na siguro mga himala. Listen now, mga kaibigan, hindi po siya nagbabago. Ang sabi ng Hebreo 13:8 in the New Testament, kung sino si Yesu Cristo noon, ay siya rin ngayon at magpakailanpaman. Listen, nahabag po siya doon sa kitongin, nahahabag pa rin po siya doon sa mga may pangangailangan. Naghimala siya doon sa may kitongin, naghihimala pa rin po siya sa lahat ng mga may pangangailangan na lumalapit sa Kanya, mga kaibigan. Ang kailangan lamang po, mga kaibigan, yung 4 na M. Manampalataya tayo, magpakumbaba tayo, magpuri tayo, magpatotoo tayo.